Good luck sa kanya. Hindi ba dapat ang isang tao kapag may sakit, mas binibigyan natin ng atensyon? Bakit masyadong apektado itong asong ulol ni Bongbong na si Claire Castro sa mga pahayag ni Vice President Sara? Mahaba man or maiksi, kagaya nitong sinabi ni Vice President Sara na good luck kay Bongbong Marcos nung tinanong siya ng media kung ano ang kanyang makukomento sa mga nagtitrending ngayon na pinag-uusapan ang kalusugan ni Bongbong Marcos. Abay, sobrang nagalit si Claire Castro at hindi daw po dapat ginagawang biro itong nangyayari kay Bongbong Marcos dahil may sakit na nga daw, sabi ni Claire Castro. Mantakin niyo mga kababayan po natin ha, masyado siyang apektado. Akala ko ba walang sakit si Bongbong Marcos at maayos ang kalusugan, bakit sumabog sa galit itong si Claire Castro? Siyempre, panoorin natin mga kababayan ha, itong naging komento ni Claire Castro sa simpleng naging pahayag ng ating Vice Presidente. Anyway mga kababayan po natin ha, itong kay Vice President Sara na interview, hindi po ito AI, ito po is 100% legit at lalong ito po ay hindi edited. Hindi ko lang alam yung kay Bongbong Marcos. Good luck sa kanya. Hindi ba dapat ang isang tao kapag may sakit, mas binibigyan natin ng atensyon? Akala ko ba walang sakit at hindi niya kailangan yung atensyon? Akala ko ba maayos ang lagay ni Bongbong? At binibigyan natin ng dasal para mas maging maigi ang kalusugan? Hindi mo tatawanan at parang ikaw pa ay sarcastic sa iyong mga kasagutan. Alam mo, nanalangin naman kami. Na sana kunin na siya ni Satanas. Kasi hindi naman siya karapat dapat doon kay San Pedro. Kay Satanas. Kaya alam nyo, Claire Castro, no? Depende ka sa tao yan. Kung ang tao matino at siguro hindi pa bigat, lalong-lalo na po sa sambayan ng Pilipino, talagang ipagpapanalangin ng sambayan ng Pilipino yung kanyang kabutihan, lalong-lalo na yung kanyang kalusugan. Kaya kay President Duterte, mantakin mo ha, kung ano-ano ng mga paratang na ginawa nila, pinakulong nila sa dahig. Pero milyong-milyong Pilipino ang nagmamahal, nag-celebrate ng kanyang birthday, na kahit siya po ay ikinulong ng isang presidente na ngayon mukhang mas mauna pa. Good luck, sabi ni Bibi Sara. Isang sagot, pero makikita nyo sa body language kung ano ang ibig sabihin. Nung tinanong ito, Ibig sabihin mga kababayan, si Claire Castro yung nagbibigay ng Malaysia. Diba? Good luck lang naman na masasabi nating irresponsible, isang irresponsableng tanong dahil walang pinanghuhugutan, walang batayan. Itinanong sa kanya, ano masasabi patungkol sa di umanong lumalalang kalusugan ng Pangulo. Doon pa lang sa word na lumalalang kalusugan, alam natin na walang basihan. Pero itinanong pa rin sa kanya. Sino mo nagtanong nun? Yung may kasalanan nun yung nagtanong. Dapat Claire Castro, yung nagtanong, yun ang pagalitan mo. Kaya ang nakuha rin natin sa Vice Presidente ay isang irresponsableng sagot. Good luck. With a smile. At lahat ng sa paligid niya ay nagtatawanan. So anong masama doon mga kababayan po natin, di ba? Masaya si Bibi Sara. Hindi po siya stress. Siya ay malusog. Wala po siyang sakit. So bakit hindi siya tatawa? No, bakit hindi siya mag-i-smile? Dahil maayos ang kalusugan ni Bibi Sara at hindi po siya stress sa ginagawang impeachment laban sa kanya, sa ginagawang mga political propaganda, yung circus na impeachment, hindi po siya stress. So, bakit mo bibigyan ng kahulugan yung kanyang good luck lamang? Na good luck lang, nag-smile lang, tapos sabihin mong irresponsable yung sagot ni Vice President Sara. Napaka-paranoid naman po, mga kababayan, itong si Claire Castro. Anyway, mga kababayan natin, kasi itong si Claire Castro, no, hindi niya kasi nakikita kay Bongbong Marcos, yung mga ganitong klase, ito. Yan. Yung mga ganitong klaseng pagsusuporta,
ng kahit sinong Pilipino. Okay, sinasabi niya hindi naman AI. Original yung video ni Bongbong Marcos kasama yung mga veterans. May mga ganitong klaseng ganap pa. Ganito. May ganitong klaseng ganap pa si Claire Castro, si Bongbong Marcos, yung nakikipagtsikahan sa mga elders, sa mga lola, no? Sa mga veterans. May mga ganitong klase ba? May ganitong klaseng tsikahan na nangyari kay Bongbong Marcos pagkatapos ng kanyang programa. Baka mayroon pa, Claire Castro, baka gusto nyo ipakita, baka gusto nyo i-present para makakita ng taong bayan kung totoong hindi AI, no? At mawala na rin siguro yung haka-haka na hindi totoo yung event na yon ni Bongbong Marcos, di ba? Ito ha, linawin ko lang, hindi ko sinasabing hindi totoo ha. May mga haka-haka na hindi totoo. Eh siguro, mas marami silang mailalabas ng mga video. Again, ito mga short clip lang na nakipagchikan si Bongbong sa mga veterans, nakipagpicture sa mga tao sa labas, nakipagpicture sa mga mainstream media, nakipagchikahan. Siguro, kapanipaniwala, no? And kay Claire Castro, ang advice lang po natin mga kababayan, huwag masyadong paranoid. Dahan-dahan yung pagsinghot para hindi maging paranoid. Yan siguro yung maganda mga kababayan po natin. At advice na rin kay Claire Castro, kausapin niya po yung secretary ng Department of Energy. Ang pinag-uusapan, Department of Energy. Dapat may enerhiya tayo. Pero nakita nyo naman mga kababayan, no? Yung secretary ng Department of Energy walang enerhiya ang kanyang pagmumuka. So, mga kababayan po natin, paano natin pagkakatiwalaan yung cabinet secretary ni Bongbong Marcos, parang si Bongbong Marcos din, no? Kung ganito po yung kanyang pagmumuka na nagpipresent ng mga solusyon sa taong bayan, humaharap sa mainstream media na walang kaini-enerhiya ang sekretary ng Department of Enerhiya. Walang ka-enerhiya. No? Lousy at bagsak na bagsak yung kanyang pagmumuka. So kung ganitong klase, yung leader na harap sa inyo na nagsasabing, sosolusyonan natin yung mataas na presyo ng gasolina, krudo. Tapos ang kanyang pagmumuka, yung nagsasabi ganito, maniniwala ka ba na kaya niyang solusyonan? Maniniwala ka ba na kaya nilang sitahin ang mga malalaking negosyante na walang pigil, walang pakundangan sa pagtaas ng presyo ng crude at gasolina? Tapos, sasabihin pa ng mga tanga, ng mga ulol na ito, na magkakaroon ng big time oil price rollback by next week. So, which is April 14, 2026. So, 4 days from now. Tapos, ang ibababa, 3.5 sa gasolina, 10.5 sa diesel, at 5.3 sa kerosene. Ang itinaas, mga kababayan, ng crude at gasolina is 100. Hindi nila matatawag yun na big time price hike. Ang tawag nila price hike lang. Pero yung mga 3 piso, 10 piso na patingi-tinging bawas, ang tawag nila dyan, big time oil price rollback. Yan ang kanilang termino. Di ba? Ang kapal ng pagmumuka. Ikita naman po sa Secretary ng Department of Energy, no? Ang taas, 20, 30. Ang bawas, 3, 10, 5. Yun lang yung bawas. Tapos ang tawag nila dyan is big time rollback. Kaya totoo yung sinasabi ng mga political analysis and yung mga ekonomista na posibleng hindi na bababa sa 100 yung presyo ng produktong langis. At sabi po ng Secretary ng Department of Energy, kung matatapos itong ibinigay na araw ni Trump na magkaroon ng negosasyon sa Iran, posibleng tataas at tapalo pa daw sa 200 yung per litro ng krudo. So, ibig sabihin, ito po is pampakalma lang, pansamantala. So, dapat mag-rollback din sila ng 100. Diba? Para yun talagang big time. So, pag bumalik, taas din nila ang gusto nila. Pero problema,
wala kasing ipin yung ating gobyerno. Mayroon sila itong pangmumuka. O ngayon, bago natin tapusin ang video ito, ikaw, maniniwala ka ba na kaya nilang solusyonan yung problema ng pagtaas ng crude at gasolina kung ang humaharap ay ang ganitong klaseng pagmumuka? And, tingnan nyo ha, nasaan pala si Bongbong Marcos? Sigaw ng taong bayan, tanggalin ang isa tax, ibaba yung VAT o tanggalin yung VAT sa mga produktong petrolyo. Nasaan pala si Bongbong Marcos? Hindi nga na ngayon nagpapakita at nag-a-address kung ano ang kanyang napapanaginipang solusyon o ano ang advice sa kanyang ama na si Marcos Sr. Ilagi niyang kausap para kahit paano mabawasan ang bigat na nararamdaman ng mga Pilipino sa mahal. Hindi lang po ng produktong langis, lahat na nagmahal ngayon. Si Bongbong Marcos na lang ang hindi kayang mahalin ng sambayan ng Pilipino. Kaya naman pala ayaw ng mga pinklawan at dilawan kay Risa Hontiveros at mas pinapriority nila na pipiliin si Leni Robredo na tatakbo or pantapat nila kay Vice President Sara. Kasi mantakin nyo mga kababayan po natin. Kahit yung best friend mismo ni Risa Hontiveros na si Liamas na mukhang nagliamas sa kanya ay sinasabi na si Risa Hontiveros ay walang brand. Kung sa isang produkto, si Risa Hontiveros ay isang imitation lamang. Sino bang magkakagusto? Tapos ito pa, yung ipangtapat nila laban kay Vice President Sara. Na kahit anong propaganda na pinagagawa po nila, nasa dulo pa rin. Hindi nga makaangat kahit 1% itong si Risa Hontiveros. Bakit nasa baba si Risa? Ayan o. Napakababa, 0.07% lang, anak ng baka. Sa surveys even when she expressed her willingness? Siguro kailangan pa niya mag-develop ng brand. Parang yung mga tulpo, wala masyadong makinarya, wala masyadong resources, pero merong brand. So wala kang brand, Risa Hontiveros. Sabi ng iyong best friend na si Liamas, ikaw ay isang imitation lamang. Yun yung siguro kailangan ni Risa. At the back of the voter's heads, ano yung pa niya? Pag binanggit mo si Risa, anong papasok sa isip mo? Yun ang kailangan i-develop. Dahil marami siya nagawa eh. Marami daw nagawa si Risa Hontiveros. Siyempre ang unang-unang nagawa niya na markado si Risa Hontiveros, yung pagiging tanim witness niya. Pinakulong si Alice Go. Pinakulong si Alice Go. Magagalit yan si Bongbong Marcos. Kiniklaim ni Claire Castro na yung gobyerno ni Bongbong Marcos yung nagpakulong. Eri ka dyan. Pinakulong si Kibuloy. O si Pastor Kibuloy. O yung sinasabi, si Torre daw yung nagpakulong kay Pastor Apollo Kibuloy. At si Abalos. Ako. Nakipagsagutan kay Digong. Yun lang. Nakipagsagutan kay Tatay Digong. Accomplishment na yan. Para kay Risa Hontiveros. Ang bobo naman ito ni Liamas. Yung pagpapakulong daw kay Alice Go, yung pagpapakulong kay Pastor Kibuloy, yung pagipagsagutan kay Tatay Digong, yun daw po ay accomplishment ni Risa Hontiveros. Yan po ba ay nakabuti sa taong bayan? Yan po ba ay nagpaganda sa kalidad ng edukasyon? Yan po ba ay nagbigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino? Yan po ba ay nagpapamura sa bilihin? Yan po ba ay nagpalakas ng produksyon ng mga farmers? Yan po ba ay nakaharbis ng maraming isda, yung mga mangingisda po natin? Yan po ba ay nakabawas ng traffic, yung mga pinagsasabi ni Liamas na mga maraming ginawa ni Risa Hontiveros? Yan pa yung pinagmamalaki nyo? Utsang gala niyan. Kahit grade 1, hindi siguro mapapahangan kay Risa Hontiveros kung yan po yung pinagmamalaki mo, Liamas, na mga ginawa ni Risa Hontiveros. Akala ko si Liamas matalino. Matalino lang pala ito kapag scripted ang pinagsasabi. Utak tubig din pala ito. Utak tubig din pala ito si Liamas. Napakabobo pala. Si Liamas, mantakin mo yung pagpapakulong kay Pastor Kibuloy, ang pagpapakulong daw kay Alice Goo, at yung pakipagsagutan kay PRRD ay isang makonsiderang mga malalaking accomplishment ni Risa Hontiveros. O mga kabayan, magandang achievement na ba yan?
at pwede na pala maging presidente. Kung ikaw ay nagpakulong kay Pastor Kibuloy, kay Alice Go at nakipagdebate kay Tatay Digong. Wala pala eh. Kaya pala, mismo Dilawan at Pink Lawan, kahit si Laila de Lima, ayaw kay Risa Ontiveros kasi wala naman pala talagang maipagmamalaki na ginawa. May issue pa siya na mahilig magtanim, magfabricate ng mga ebidensya. Totoo kaya yan? Anyway, baka gusto ipagmalaki nila, mas baka sabihin niya na isa yan sa magandang ginawa ni Risa Ontiveros.